Kasi ang Blazers, totoo lang, ano yan eh, it's more of the fire burning, blazing. The meaning of Blazer for us is kind of a trailblazer. We carve our own path. Siyempre, this season, kami yung magcha-champion, mamimirata kami lahat. Pipiratahin namin lahat ng team. Always doing it the right way doesn't guarantee that you're gonna win games, but doing it the right way will guarantee that you will inspire others to do the right thing also. Mahalin talaga nila yung basketball kasi ibabalik din ng basketball sa kanila. Buong buo, parang magpapakamatay. Sweat and blood ang pinapakita. Proud ako na part ako ng NCAA kasi syempre yung NCAA yung talagang pinaka-oldest league dito sa collegiate. We want it now. We want the Final Four now. General ang tawag sa amin kasi never say die kami rin. Palagi lumalaban, kahit alam namin na talo na, lalaban pa rin kami. Triple yung pag-aanda namin dahil nga last year hindi kami nakapasok sa Final Four. Itong season na to, babawi kami. Despite na we're young team naman, yung eagerness namin, saka yung resilience namin, na makabalik kung ano yung nawala sa amin. Ang mindset ng team namin ngayon is first round pa lang, pupukpok na kami. Ito yung time ko na magbalik sa school, di ba? Yung breaks na ginawa nila para sa akin, ito lang yung tanging paraan ko na tumulong ako sa players. Ito lang yung way ko na magbalik sa kanila. You are not playing for Atoy ko. You are not playing for Philip Cesar. You are playing for Mapua. People may think we're out because all was gone. We're here to surprise the NCAA. We're going to surprise Manila. When you say Chiefs, isa sa pinaka-trait nun is yung respect eh. Respect your opponent. Don't take them lightly. You have to lead by example. Mapanood ako ng pamilya ko sa TV, parang ang laking bagay na sa kanila. Uy, napanood ko yung anak mo. Makikita ko sa mukha nila na parang sobrang saya nila. The symbol of San Beda is red lion. The lion signifies courage. You're just as good as your last championship. Siyempre, gusto namin pagpapatuloy yun. Mag-champion ulit, back-to-back. Kasi alam mo naman sa Beda, yung gusto nila champion parati. Mabilis, maliksi. Maliliit kami with the energy and effort like a Golden Slugs. Fast break with the left hand. Enriquez is there for the foot. Castor is right there for the putback. Pero libre si Castor for the corner three. Derek Castor hits that 3-point. Sabi niya si Flores, laro lang ng bata kumatake at 12 na. Soriano fronting on Wolverde. Sidney on Wolverde throwing up a triple. Joseph is not known as a three-point shooter, pero itong si Gross. Hirap mapasok ito ng Letran Heights. Tulog ni Andoy Estrella at may foul na tinawag dito. Confident and Caspitaro complete that fast break play. Nuno no.
down low to Ilagan. Ilagan for 3. Ilagan is on fire! Long distance 3. Ginamitan pa ng bantay. Lista mo na. Renzo Navarro, point guard. Alvin Capobres, forward. Alfred Gayosa, forward. Mike Calisaan, forward. JM Calma, center. Raj Tonko, point guard. Robert Bolick, point guard. Juan Potts, shooting guard. JV Mocon, power forward. Anton Noah, power forward. Nagbukas na po ang pinakabagong season ng pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas, ang National Collegiate Athletic Association. Welcome to opening day ng Season 93 ng NCAA. At gaya na sinabi ko kanina, ang ating tema ngayon ay NCAA Strong. And both teams starting off with a lot of power sapagkat nakita natin ang mga starting lineups. Michael Calisan, a lot is expected from him mula dito sa kampo ni Coach Egay Macaraya. Oo, Anton, dahil ngayon magsisimula ang season na healthy. Itong si Michael Calisaan. Last year, medyo naaberya ang simula ng kanyang kampanya dahil na-involve sa isang aksidente. Itong si Michael Calisaan. At sinabi niya sa akin a week before today's game na talagang all-around na ang kanyang laro. Hindi lang opensa, pati na rin sa depensa. And he also extended his range sa three-point line. So, tignan natin kung magiging epektibo yan dito sa Season 93. Kasama ni Michael Calisaan sa starting lineup ay ang nagbabalik na point guard na sinabi nga natin kanina na may Baste roots, Renzo Navarro. And also joining him is Alfred Gayosa, Calma, and Capobres in the starting unit para kay Coach Egay Macaraya. Sa panig naman ng nagbabalik na head coach na si Boyet Fernandez, we have Nunu Noah, JV Mocon, the much improved Robert Bolick, Devon Potts, and the new starting point guard, Raj Tonko. Oo, Raj Tonko ngayon, inheriting the starting spot neto ni Dan Sara. Ang tabayanan din natin si Jeremy Cabanag, nagbabalik para dito sa San Beda Red Lions. Ang unang laro, nagsimula na po. San Beda kontra San Sebastian. Devon Potts driving baseline. Binigay sa loob kay Nunu Noah. Natapik ang bola. Capobres. Pinabayaan ang bola at mananatili sa kanilang panig. Oh, medyo madulas pa yung bola na yan dahil pagbago itong mga ginagamit nating bola, kailangan medyo ma-break in pa. At malaki ang tiwalang binibigay ni Coach Egay Macaraya kay Renzo Navarro. This is a homecoming of sorts for him. Calma, turnaround jumper, wala. Gayosa, who is a hard-working all-around forward. Starting Season 93, Capobres, kilala bilang defensive player ngayon. Umaatake na. Oo, isa sa mga anak ni Danny Capobres, former pro player natin to, Alvin Capobres. Magandang materialis nitong batang to, maliksi, mahaba ang mga braso at magaling dumipensa. Ngayon, nagdagdag pa siya ng opensa sa kanyang laro. Potts, missing from the baseline, tapping ka ng bola, mapupunta dito kay Noah, pinasa kay Potts, pinalik dito kay Mocon, kapos. Mocon with the offensive rebound. Dinabas dito kay Tonko, natapik ni Renzo Navarro.
Navarro stepping on the sideline, kaya babalik ang bola dito sa mga Bedista. Medyo naubusan ng real estate doon si Renzo Navarro, pero nakita mo yung intensity ng San Sebastian Golden Stags, ang kanilang depensa talaga, and the way that they rotate, nandoon nakikita mo. Nakita natin si Coach Egay Macaraya, who we mentioned was part of the 1986 and 85 back-to-back championship ng San Sebastian. At yung tatay ni Renzo na si Nandi is also part of the coaching staff ni Coach Egay Macaraya. Navarro, dinedepensahan si Tongko. Mocon hands it off to Robert Bolling. Mocon with a fake, Mocon with a drive. Davon Pats from the corner. Capos grabs his own miss. Pats linabas dito kay Nuno Noah. Bolling for three. Robert Bolling! The first three-point bomb for what many people are calling the new King Lion. Oo, dahil siya na nga ang inaasahan ngayon na mamuno dito sa San Beda Red Lions. Pero nakita mo yung ball movement nila from one side of the floor, running a double ball screen na swing para kay Robert Bolling. Gayosa, bitin ng kanyang press. Nuno Noah, umaarangkada, umaatake. Natapik ni Navarro ang bola, kalisaan. Picks it up. Yun yung difference ni Arnon Noah dito kay Donald Tangwa. Ito si Nuno Noah can get the rebound, force a turnover, and magdala ng bola. Kaya lang doon, medyo masama yung pasa niya. Navarro, missing on that drive. And Bolling has the basketball. 3-2 ang ating talaan. Bolling, huminto, binigay kay JV Mocon. Pats, Bolling wants a screen from Noah. Nakabang si Jason David. Pats, natapik ang bola pero may tinawag na foul. Balikan muna natin ang ating kasamang si Roxanne Monte Alegre. Rox? As the defending champions, the San Beda Red Lions want to start the season with a bang. At paano sila gagawa ng ingay? They have their 3 rookies to do the job. Clint Doliguez, Franz Abuda, and Kmar Carino. If you've been following collegiate basketball, maaalala nyo that Clint Doliguez contributed 7 points in the last 9 minutes ng preseason tournament, kaya nakuha nila ang kampiyonato mula sa ELSU Green Archers. At si Franz Abuda naman, naikwento niya sa akin kanina na namana daw niya sa kanyang ama na si Freddy, na dati rin naglalaro ng basketball, ang kanyang defensive mindset. So abangan natin, Anton and Coach Hammer, kung ano ba ang mako-contribute at paano ba gagawa ng difference para sa opening game day ang tatlong rookies natin. Panibagong season, mga bagong kwento na nanggagaling mula kay Roxanne Monte Alegre. Maraming salamat, Roxanne. At pag sinabi natin Freddy Abuda, everybody knows him as one of the scrappiest at ang isa sa pinakamasipag na manlalaro sa kasaysayan ng basketball dito sa Pilipinas. Ako'y maswerte at na-mentor pa ako ni Coach Freddy nung siya'y kasama sa coaching staff namin nung 2006. Doon sa aming unang kampyonato. Ito, makita natin Arnon Noah. Just like Freddy Abuda would get it, scrappy. Pero yun, natawagan ng foul si Michael Kalisaan. Yung sampas. Balikan ko lang, Anton. Coach Freddy Abuda, tumulong talaga yan para makapag-build ng foundation itong programa na to ng San Beda. Isa siya sa big men's girls coach namin. At si Franz noon, nasa SBP pa. Naglalaro ako sa Kuleon ngayon. It's so nice to see this kid grow up in that community and now playing sa seniors level. Nakita natin si Coach Boyet Fernandez na nagbabalik bilang head coach dito para sa mga Bedista, a two-time NCAA champion coach. And what a way for Coach Boyet to come back as Nuno Noah will shoot these 2 free throws kasi maganda ang kanilang naging off-season. Yung pre-season tournament na binanggit ni Rox kung saan naglaro si Clint Doliguez, wala silang talo doon. 11-0 ang kanilang kartada doon sa pre-season tournament na yun. Maganda ang off-season ng San Beda Red Lions. We can't stress it enough. Pumunta sila sa Semi-Pro League. Naglaro sila doon. Si Coach Boyet din, ang nag-coach sa kanilang team, ang kanilang mga key players nandoon. Robert Bolling ang nakakuha ng best player of that conference. Etong nakaraang collegiate season, naglaro din siya. Maganda yung kanyang inilaro doon sa kampanya na yun. Robert Bolling. Dinedepensa ni Capobres. Bolling umatake. 4 na Golden Stags ang sumabay kay Robert sa pagkakataon na yon. At alam ni Robert na markado na siya dito sa season 93 pagkatapos ng kanyang ipinakita, lalo na yung kanyang winning shot kontra sa Lasal noong off-season championship. At nung kampyonato rin last year, matatandaan natin na nung final game, siya talaga ang kumamada para dito sa San Beda Red Lions.
At ang San Sebastian Golden Stags naman, #1 yan last year sa fouls almost 27 a game. Kaya pagka pumenetrate ka dyan, medyo aasahan mo ng masakit ang katawan mo kinabukasan. Bucks, binigay dito kay Bolek. The green light to shoot. Second triple of the season for Robert Bolek. Oo, at ito, Robert Bolek talagang hinahawakan yung leadership role na yan and really stepping up his game. Kalisaan, ito na yung sinasabi ko kanina. The range. Michael Kalisaan, ang kanyang unang tres dito sa ika-73 season ng NCAA. Oo, ika-5 puntos yan ni Michael Kalisaan. And it's so nice to see these kids talagang nagsi-step up, nagdadagdag ng mga bagong gamit sa kanilang arsenal. Noah, binigay dito kay Devon Potts. Wala pa rin. Mocon. At merong foul na tinawag dito sa ilalim. It looks like it's on JV Mocon. Oo, mukhang matatawagan ng konting tulak ito si JV Mocon. Ito, yung ball movement again ng San Beda. Pansinin mo, Anton, 4 out, 1 in ang kanilang opensa ngayon. Dribble, drive, attack. Kaya nalilibre yung outside shooters. Michael Kalisaan knocking down that triple. Last season, Kalisaan only knocked down 6 triples in the elimination round. Timeout muna tayo. Ito po ang opening day ng NCAA Season 93 dito sa SNA. Nagbabalik po ang aming live coverage ng NCAA Season 93 opening day. The General, Romel Aducol, bahagi ng kasaysayan 5 straight championships as a member of San Sebastian in the 90s. Oo, one of the premier, if not the premier college big man ng NCAA. Medyo may masasabi siguro si Kirby Raimundo dyan dahil nakita ko sila kanina nagkukwentuhan. I know when it comes to big men like Romel Aducol, you're a big fan of that. Oo, I got to work out with him din. Nung, wow! Okay. He was in the PBA, I was in college. Ito, makikita rin natin mga pangilang-ilang sa coaches na naabutan ko pa. Nakakatuwa. Ngayon, they are sharing their expertise si Coach Romel sa Lyceum of the Philippines Pirates. Ito naman si Ali Peak nasa College of St. Piniel. So, talagang bilog ang bola eh. At pumasok na po para sa San Sebastian si Alin Bulanadi at si RK Ilagan. Jason David, tinatawag siyang secret weapon ni Coach Egay Macaraya. But with a hairstyle like that, I'm not sure you can't miss it. Oo. Pero punta mo dun ha. Kanina ang ganda nung hustle back doon ni Jason David para kunin yung offensive rebound dun sa wild shot ni Alin Bulanadi. Sa kabila naman, ang bilis ng atake. JV Mocon on that early seal, nakakuha ng basket. RK Ilagan, 49 main three-pointers. That's #1 in the league, launching his first three-point shot. Ito na, si Jason David. Nunu Noah, binigay dito kay JV Mocon. Look at the athleticism. Oh, yun nga, Anton. Nakita mo si Arnan Noah who plays that 5 spot. Siya ang nag-start ng break na yun at filling the lanes sa JV Mocon. Pero ito, RK Ilagan penetrating on the neck of the defense and getting that basket inside. RK Ilagan, isang alumnus ng Junior NBA basketball program. Getting his first field goal dito sa Season 93. Mocon, tinawagan ng foul si Bulanadi, who was the hero sa second round meeting ng San Beda at San Sebastian because he shot the game winner. A vivo perfect shot, perfect selfie mula kay RK Ilagan, ang pambato ng Barrio Pugoso, Tondo, Manila. Oo, at maraming ang mga players na galing sa Tondo ngayon dito sa NCAA. Iba't ibang teams. Nandiyan. AC Soberano, the sharpshooter of the Red Lions, is in the game for the first time. Bolek using the Noah screen. The switch comes. Bolek, floater, taki ka na bola. At babalik sa panig ng San Sebastian. 12-11 ang ating talaan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon. This is opening day of Season 93 of the NCAA. Ian Valdez getting his first taste of action dito sa ating panibagong season. Directing the offense ni Coach Egay Macaraya. David, binalik dito kay Valdez. Valdez, kapos. Soberano picks up the ball. Binigay kay Bolek. Bolek. Call for traveling at
markado talaga itong si Robert Bolick tuwing siya ay sumasaksak. Dalawa ang sumasalubong dito kay Robert. Oh, ito napakaganda rin ng transition defense niya. Ito, si Ian Valdez sticking his ground and talagang kinalsuhan lang ba yung aatakihan na pwesto ni Robert Bolick at nakakuha siya ng turnover doon. And the San Beda fans applauding as Donald Tangwa makes his first action, gets his first taste of action since August 19. Oo, malaking bagay yan dahil before he injured his knee, before he tore his ACL, he was averaging 15 points, 10 boards, and a block and a half para dito sa San Beda Red Lions. Pero sumama yan sa kanilang training sa Las Vegas. So, Donald Tangwa is healthy pero iba rin yung sanay siya sa actual na laro. Ito, first taste of action din para sa rookie ng San Beda na si Clint Duliges. Very highly recruited player nung high school. Ngayon, Coach Hammer, ito ang isang bagay na gustong i-work out ni AC Soberano. Gusto niya makilala bilang isang player na hindi lang nagka-catch and shoot. He wants to be able to shoot off the dribble as well. Oo. At dead shot shooter to sa 3 points. Ngayon, yung in-between game, ini-incorporate na niya sa kanyang laro. Nakita mo yun, 1 dribble pull-up kanina. Ang bagong kapitan ng Red Lions, Joe Presbitero. A very interesting choice para kay Coach Boyet Fernandez. Pero bilang isang point guard, Coach Boyet sees the intelligence nitong si Presbitero. Oo, with the way Coach Boyet played in the pro leagues, ganun siya. Very heady and very smart. A man who played 11 years as a pro is now back as the head coach of the Red Lions. 14 for San Beda, 11 para sa San Sebastian. Magbabalik po ang Season 93 ng NCAA. Maraming nagbabalik na miyembro ng broadcast team, pati na rin mga manlalaro. At syempre, nagbabalik rin ang ating paboritong feature dito sa ating coverage, ang ating Smile You're On Cam segment. Oh, talagang mapapangiti ka dahil opening day ng NCAA Strong Season 93. Ang pinakamatandang collegiate league ng Pilipinas. Oh, Anton, pasukan ko lang ng isang magandang stat. Bigay sa atin ng ating head statistician, Pong Docanis. Wala pang assist out of 12 possessions itong San Sebastian Golden Stags. At number 3 sa pace yan, ha? Makikita natin maraming possessions ang San Beda, number 1. Kaya itong game na to, takbuhan talaga ng takbuhan. Alam mo, Coach Hammer, nakakagulat yan sapagkat itong San Sebastian, number 7 in the league when it comes to assists. So, if you're ranked that way nung nakaraang taon, you would expect that they would improve that kasi yun ang problema nila. Yun ang kanilang pagkukulang nung nakaraang taon. Oo, at hindi lang yun, mababa rin ang kanilang field goal percentage last year. They were dead last sa buong liga natin. 37.1 yan. At ang San Beda naman, number 1 yan pagdating sa mga offensive stats talaga. Yun yung kanilang strength. Pero matatawagan ng technical itong si Coach Egay Macaraya, Anton. Tinanong ko si Coach Egay Macaraya during one of my interviews with him on The Score kung bakit 7-2 ang kanilang naging kartada in the second round nung 1-8 lang sila in the first round. And Coach Egay told me that it took a while for the players to embrace his system. Oo, ganun talaga eh. As a coach, you want them to pick it up right away, pero it takes time eh. Talagang didiligan mo pa ng didiligan yung mga itinatanim mo bago magbunga. At nagbunga na nga ito sapagkat sa off-season, sa isang pre-season tournament, 6-2 ang naging kartada ng San Sebastian. Umabot rin sila sa quarterfinals bago matalo. So, yung improvement nandoon with Coach Egay Macaraya as the head coach. Speaking of improvement, ito, Alin Bulanadi nagpapakita ng idinagdag niya. Dati alam natin, shooter lang yan, tumitira sa labas. Ngayon, meron na rin atake, nakakuha pa siya ng foul doon sa pag-atake niya. 4 na beses lang natalo ang San Beda nung elimination round nung nakaraang taon. At natalo sila ng 1 beses in those 4 losses dahil dito kay Alin Bulanadi, game-winning shot. And that was part of
San Sebastian winning 7 out of their last 8 games nung nakaraang torneo. Oo, at yun nga, nakukuha na nila yung sistema na gusto ni Coach Egay Macaraya. And he has won. Again, I can't stress this enough in all levels that he coached. Alam natin ang kanyang nagawa sa Centro Escolar University bilang head coach ng Pink Scorpions. 5 championships din yon. Balikan mo pa yung San Sebastian College Recoletos de Cavite. Baycats na kinochan din niya. 3 sunod-sunod na kampyonato yan. Kaya alam natin na meron siyang winning formula. The players just need to buy into it. Marami nagsabi na ang LPU ang dark horse. Pero pwede rin nating sabihin na itong San Sebastian, isama na rin natin sa listahan ng mga dark horse because they improved so much in the second round last year at nagpapatuloy ang kanilang improvement sa off-season. Oo, ako last year ko pa sila nakita noon dahil darating ni Coach Egay, kilala ko yung coach na ganun talaga ang sistema niya. It did take a while, pero ngayon, sabi mo nga, dark horse. Ako, tingin ko dark horse din yung St. Benilde kasi gusto ko yung coaching staff nila nagpasok rin ng bagong kultura sa kanilang sistema. Sila Coach T.Y. Tang, Coach Charles Q, and Ali Pig. Oo, Coach Shock Tangkinsen, and then our strength coach, a very good friend of mine, Coach Nico Divino. Isa sa mga mahuhusay na strength coaches dito sa Pilipinas ngayon. JB Bahio, who was a late entry sa San Sebastian nung nakaraang season. Siya yung pumalit kay Donald Tangwa. After that knee injury ni Donald Tangwa, siya nga ay pinasok sa San Beda at si Paul Bahio. Presbitero, binigay dito kay Clint Doliguez. Sayang, that could have been his first basket. Oo, kaso natawagan nga ng illegal screen ang kanyang kakampi off that attack. Tingnan mo ito, Anton, ang ganda ng pagkaka-run nitong play na to, but ayun, doon natawagan si Joe Presbitero, yung pagsalya niya para doon sa makabuka ng lane para dito kay Clint Doliguez. 5-point lead para sa mga pedista. Magbabalik po ang season 93 ng NCAA dito lang sa SND. Ayan po ang dalawa sa mga miyembro ng coaching staff ng College of St. Benilde, Coach Shot Tangkinsen at Ali Pig. At ito naman po ay isang legend sa NCAA, Pamboy Raimundo, bahagi ng 2009 champion team ng San Sebastian. Oo, Pamboy Raimundo, talagang game breaker yan nung ginamit yung championship na yun. Siya ang nagtimon sa team na yun at naka-shoot ng magagandang 3-pointers nung game 2 nung finals. Grabe yung lineup na yun. Meron kang Ronald Pascual, Calvin Abueva, Ian Sanggalang, Gilbert Bulawan, and of course, Pamboy Raimundo at the point with Coach Ato Agustin as the head coach. Napakatindi. Meron ka pang Jonathan Semira at Anthony Del Rio coming off the bench. Oo, talagang solid yun. Pero yung nagdala talaga doon is the energy of Calvin Abueva and the injection of talent na dala-dala ni Coach Ato Agustin. RK Ilagan, dinedepensahan ni Presbitero. Nahuli doon si RK. Babalik ang bola dito sa San Sebastian. O sa San Beda, excuse me. Presbitero. At tinawagan ng foul itong si RK. That's back-to-back fouls for RK Ilagan. Oo, quick to the whistle. Itong ating officials yun. RK Ilagan natawagan ng kanyang ikalawang foul. One of the rookies para kay Coach Egay Macaraya, Michael Are. Sasabak sa aksyon sa unang pagkakataon. Ayun po si Raj Tonko. Pero Raj Tonko, nakikita natin yung transition sa mga point guards ng San Beda. We can go as far back as Chico Tirona and then Borgie Hermida, Baser Amer, Dan Sara, at ngayon panahon na ni Raj Tonko. Oo, at nakasama ko siya sa isang workout again nung summer. Nakita ko to si Raj Tonko before they left for Vegas. Ang tanong ko nga sa kanya, Raj, anong idadagdag mo ngayon sa iyong RC na lang? Sabi lang niya, he needs to embrace that leadership role. Sila nga ni Robert Bolick ang talaga magtitimon sa kupunan na to ngayong taon. Pero alam naman natin ang mga San Beda Red Lions, they have a
great lineage of point guards. Oo naman, Bong Escobar, we would go as far back as Red Si Bahar, Boy Beats Victoria. I know you can go farther back than I can, so go ahead, Coach Ham. Masyadong lumalabas yung edad nating dalawa kahit magka-batch lang tayo. But you could go back as far as that Coach Brett Roma was part of that program. Talagang towards sila Francis Cruz, nandiyan pa Irvin Velasco, to name a few. During those times na nag-i-import ba lang ng bagong program itong San Beda Red Lions. Donald Tangqua, hinahanap pa rin ang kanyang unang field goal sa kanyang pagbabalik dito sa NCAA. Pero meron na siyang 3 points, all from free throws. Rome De La Rosa, one of the most versatile players na ating napanood dito sa ating liga. I feel so old. Yung mga teammates ko nasa pros na lahat. So Rome De La Rosa was a freshman and it was my last year. And when he was a freshman, I was also a freshman commentator dito sa ABS-CBN Sports. Meanwhile, reverse layup is good para dito kay Justin Mercado. Justin Mercado lost a little bit more weight from last year. Very nimble footwork ang pinakita doon itong mama na to. Sana tuloy-tuloy ang ilaro niyang ganyan dahil kailangan siya ni Coach Egay Makaraya on that position. Diyan po nagtatapos ang unang bahagi ng ating unang laban dito sa Men's Basketball Tournament ng Season 93 ng NCAA. Michael Calisaan, 6 na 3-pointers lamang ang kanyang naipasok nung nakaraang season. Yan po ang una dito sa Season 93. JV Moco nagpapakita ng bagong galaw. RK Ilagan, pinapatunayan na hindi lang siya outside threat. Pwede rin siya pumasok sa loob. Davon Potts, the unselfishness, finding his buddy on the wing, Robert Pollock Jr. This is opening day of Season 93 of the NCAA. 20 para sa San Beda, 14 para sa San Sebastian. Magbabalik po tayo sa SNA para sa second quarter ng ating laban.